TFS na tinatawag natin. And then check nyo yung project cost. Kaya ba ng company na to mag-handle ng ganitong capitalization? So, hindi ability yung kine-question doon, pero yung rationalization, kaya ba nila yung ganitong cost? Kung ito yung project cost ko and itong part na ito ipapahandle ko sa kanila, what if nagka-aksidente and tumumba yung isang component? What happens if, so pag na-damage ba nila yon and they take the liability, is there still a company to exist? TFS na tinatawag natin. Companies na di pa sobrang laki, or ayaw nilang maging sobrang laki. May ganun, di ba? Yung, ito yung gusto kong gawin, ito yung part namin sa market. Ayaw namin ng ganito, ayaw namin ganyan. Hindi namin kaya yung ganito. Conservative sila. Or yun nga, it's a management decision. Ganun yung gusto nilang i-handle. So let's say may component na nasira during logistics. Kaya ba nilang paltan? Are their insurances enough? Will their underwriters value them enough para gawin yon? And then next is, baka kasi let's say tumumba yung gamit or yung truck is ma-damage niya yung nasa loob. And in the next couple of days, hindi kinaya ng financial statement ng company yung damages. Baka wala ng company to deliver, di ba? So, hindi dapat ganon. So, yung financial statement nila should be able to handle the size of the project. Next is yung market reputation. For this type of cargo, nakapag-deliver na ba sila nito? Yes or no? If sagot is no, it doesn't mean that they should never deliver it. But it just means na we spend more time with them to make sure that they are able to deliver it safely. As electrical engineers, bakit ko pinoproblema to? Bakit hindi na lang yung logistics team? Kasi yung dadating na cargo, siya yung kailangan nyo sa project. Like, wala kang makakabit doon, hindi to dadating. So yes, hindi man sa atin yung main responsibility nito, kailangan nating isipin na part pa rin, na may paki tayo. Dahil electrical engineers tayo, yun nga, tulad na pinapractice natin sa IIEE, holistic tayo. We focus on electrical engineering, pero we are engineers din na who value the rest of the project. Next is track record, hindi lang locally, but also internationally. Victoria sa Pilipinas naman yung project, diba? Bakit pati yung track record internationally? Kasi it shows kung ano yung brevity na kaya ng company na to. Okay, nagawa na niya to sa ibang bansa, nakailang bansa na siya, that means marunong siyang mag-adjust. Kada bansa na yan, sa kada loob ng bansa na yan, iba-iba yung city, town, province, state, lahat yun natuto nilang i-adjust para ma-deliver tong cargo na to. That means sa Pilipinas, kaya din nila. Ganyan. Next is specialized personnel. Bakit pati personnel may pake tayo? Para, kunwari, tulad nung sa amin sa Blue Water, yung project managers namin, akala natin ng PM pang construction lang, di ba? Meron din siya pang logistics, lalo na sa malalaki at importanteng cargo. And then, for example, aakyat ng bundok yung project, may geodetic ba sila? May civil engineer ba sila? Para yung decision making is multifaceted, hindi lang basta dalhin doon. Pagdating nung paakyat na, may butas pala dito, sinkhole pala to, para maganda yung pag-decide and pag-strategize technically. Next are modern strategies and solutions. So this mostly speaks not just of equipment, kung modern ba yung equipment nila, although kailangan nyo din i-check yun. It talks about gaano sila ka-forward mag-isip. And it also talks about experience. Na ito yung ginawa noon, pero now yung technology pwedeng gawin to, ito yung gagawin natin. Baka pala mas mabilis na yung strategies ngayon kesa noon. So, pag nabawasan yung days of work nyo or on time kayo sa project at work schedule, that's good for everyone, di ba? And then next is mindful of project cost. Tulad nung nabanggit ko earlier, as logistics providers, maganda yung kunwari magsasabi kayo may-ari ng project, sir, parang magastos pag ginawa natin ganito. Pag ganito yung ginawa natin, ito lang yung cost, ito yung ganyan. Alam mo yun, yung hindi lang sila nandun, tapos i-paper mo ng kontrata, hindi mabayaran nyo, na-deliver nila, wala na. So, maganda yung pakikisama na, sir, ito tingin namin mas okay para sa project nyo. Yung nagpapakita ng pake, hindi yung basta nabayaran, wala na, di ba? Next slide, please.
Ayan, so summarize natin. Project location, site, yung tamang pagpili niyan, maka-optimize ka ng resource, maka-reduce ka ng cost, and yan, natatayo natin yung project nyo. Or let's say existing na yung planta na tinatayuan nyo. Yung operations and maintenance niya magiging sustainable. I think last slide na yung susunod. Last slide, please. Yan. Baka po may questions kayo. Thank you. Thank you, Engineer Victoria. Doon po sa may mga gustong tanong, you can use the chat box. You can also unmute and approach our speaker. Si Sir James ata? Tama ba, Sir James? Sir James, Christopher Domingo, are you raising your hand for inquiry, sir? I think ito yata yung sumagot nung sa sa wind farm siguro. Maybe. Okay. Okay. So yung may mga tanong po sir, pwede po, o saka ma'am, pwede po tayong mag-unmute and ask our speaker, or you can use the chat box po for your inquiries. Ma'am Vicky, good afternoon. Magandang hapon po. Ma'am, tanong ko lang, anong kinoconsider nating wind velocity? Anong kinoconsider na wind velocity? Yung kung saan po pwedeng lugar tong itayo. What I mean is, hindi naman siguro lahat ng location dito sa Pilipinas. Hindi nga. That's why nagtatayo sila ng wind mast. So, initially, bago ka magtayo ng wind mast, ang ginagawa ng project developer sa pagpa-project site is humihingi ng it's a kind of map na makikita mo kung ano yung nasukat na ng pag-asa. So, kung meron daw meteorological site na nasubmit yung data sa government, papasok siya sa mapa and sa data ng government na nare-request nyo. That's one. Pangalawa is yung mga obvious na location. So, anything na nakaharap sa Pacific Ocean side, malakas ang wind speed or relatively mas malakas. So, if nag-a-assume kayo na yung lugar na yon is malakas yung wind speed, magtatayo yung developer ng wind mast, magko-collect ng sarili niyang data, and isasubmit niya yun sa investors or sa bangko to say na itong area na to, yung term is bankable, yung wind speed, and we think na ito yung mapoproduce namin na energy annually, and this energy I think will make this much money. And yun, doon na magsisimula yung project finance. So makikita niyo yung mga wind farm natin. Saan ba sila common ngayon? So nabanggit ko kanina, di ba? Ilocos Norte. We're looking at sa side din ng sa may Quezon, and then yun nga dito sa baba sa may Aklan. Makikita niyo lahat sila medyo may proximity sa tubig. And then yung mga current na projects ngayon, lahat din may mga proximity sa tubig. Kung hindi man malapit sa tubig, ay nasa may bundok. Ganyan. Okay, thank you very much, ma'am. Welcome po. Okay po, sino pa pong mayroong tanong? You can unmute or use the chat box for your inquiries. Ma'am, isa pa pala. Opo? Ma'am, may idea kayo kung gaano yung project cost? For one turbine. Kung magkano ang turbines ngayon. So, hindi ko rin siya masagot ng maayos kasi yung cargo value niya nagbabago. So, let's say 8 megawatts turbine ng isang OEM ng WTG, may different setups pa kasi yan. So, may mga developer na gusto nila mataas ang hub height. It means mas madami yung tower section. May mga developer tayo na gusto naman na standard lang yung equipment nila, iba rin yung presyo nun. Pero wind turbine, check ko yung data ko.
kung ano yung mga approximate range niya. So, as of 2023, yung average selling price ng European turbine Vestas is nasa mga 1.1 million euro per megawatt. So, this is for onshore turbines. Ano ba yung onshore? That means hindi siya yung nasa tubig. Ito yung nasa loob pa ng bansa na nasa land pa rin. For example, may recent order sila na 54 units ng V163 na 4.5 megawatt wind turbines. Yung total cost noon was not disclosed, pero can probably assume 1.1 million euros times 54 times 54 times 4.5, mga ganyan. So, ang laki, di ba? So, parang solar, it's very heavy on capitalization. So Pero medyo yung O&M niya, ano-ano so lang. ang ROI natin dyan medyo tagal-tagal, ano po? It depends on your financing and kung ano yung interest rates na kinoconsider mo. Okay. Ma'am, isa pa, yung bang ating mga blades, may mga collapsible type ba? Kasi considering yung Pilipinas, talaga ang hirap i-maneuver, lalo na yung mga ganyang kahahabang blades. Meron Ano bang yung tanong natin, collapsible? sir? Kung meron bang klase ng blades na collapsible? O Meron, pwedeng, pero hindi siya yung ginagamit natin. Kasi ang gusto mo sa blade, buo siya na component, or else paghataw ng hangin dyan, nagiging point of weakness siya. okay. So, merong collapsible, pero hindi siya yung pang wind farm na binabagyo tulad ng Pilipinas. Okay, kailangan buo talaga one piece. Yes, kasi baka may mechanical engineer din dito, correct nyo na lang ako. Pero sa pagkakaintindi ko kasi, kaya siya buong buo is para iwasan na dyan humataw yung stress ng wind. Tapos baka dyan kasi mabiyak eh. So pag Okay. nag-YouTube kayo, makakita kayo na. Mag-search Oo kayo nga na eh. Kita wind ko masya. turbine broken, ganyan. Makikita nyo hinahataw ng hangin yun. Tapos boom, biyak. Saka makikita mo kasi yung pag-transport ng mga blades talagang Buong buo. very troublesome din doon sa mga mga tracker no? Yun yung trabaho ko. Yun yung trabaho namin, problemahin yan. Sige, ma'am, thank you very much again. You're welcome, sir. Sir, ask ko lang po, sa industry po kayo? Project management kami, more on Okay po. construction. Pero Saan, retired sir? na ako. Construction kami, project management. Retired na kayo, sir. Ba't parang yung boses nyo nasa 30s lang naman? Ay, doon na lang bumabawi hindi na sa itsura. Sige na, thank you very much. You're welcome po, sir. Thank you, sir. Sino pa pong gusto magtanong, sir? Kay Engineer Victoria. You can use your the chat box or you can unmute yourself, sir. And ma'am. What kind of turbine is used po? You mean wind turbine generator, WTG. Sulat ko dito. WTG. Kung pinag-uusapan natin is wind farm, wind turbine generator. Yan. So, kung tinatanong nyo kung anong brand, meron sa market natin ngayon nag-exist Nordex, Siemens Gamesa, Vestas, Mingyang, Sany, Goldwind, Envision, Windy, Shanghai Electrical lang ko meron din. So, madami naman brand sa market. Hindi lang siya kasing dami ng brand sa solar kasi it takes more to build wind turbine generator sets than to produce solar PV panels. Kung yun po yung tanong natin. Baka yung tanong is kung onshore or offshore. Right now, ang projects ng Pilipinas is onshore. As I mentioned kanina, may mga nagpaplano po ng offshore. Pero tama po kayo, ibang klaseng wind turbine, WTG model ang ino-offer ng mga brand for offshore. Kasi ibang klase yung pagpa-foundation nun to keep it steady.
Other questions po with our speaker? Actually, may umatid sa atin na hindi non-EE yung field niya. So I'd like to ask kung you have any questions or clarifications po. Sino yun? Yung Hello nandito po. sa chat box, yung pinakaunang nag-message. I think siya ay civil engineer siya. Si Sir Domi. Tama ba? Hindi, sir, si Sir Safrula Mangontra, are you still there? Estimated lifespan ng turbine, onshore or offshore? Sige, teka. Check ko kung ano yung latest dito sa technical sheets ko. Habang check mo, Ayan. sige, okay na, sige, go. Sige. Oo, so 20 to 25, pwede siya hanggang 30, pero yung gearbox kailangan mong paltan every 8 to 10 years, depende sa pagme-maintenance nyo. And then the blades, nagsasuffer din siya from consistent wear and tear. So may mga specialized na operations and maintenance companies for wind turbines na marunong mag-assess nito. So at this end of service life nito, yung wind turbine is nire-recycle din and nire-repurpose. Welcome, sir. Other questions po directed to our speaker? May tanong po ba dun po sa ating mga mainstay dito, Sir Domi? Magandang hapon po. Baka may tanong po kayo, sir? Yung ating suki, Hello, Sir Domi. Hello po, sir. Sa ngayon, wala eh. Wala. Wala. How can we control? Pero nadagdagan ko dahil dati PB lang ang hawak ni ma'am. Ngayon nag-expand siya ngayon eh. Yes. At least mayroon tayong idea where to go. Kung baka sakali magkaroon tayo ng pagkakataong mag-evolve din ang ating electrical activity on a bigger scale. Tama, sir. Tama po yan. Marami tayong options ngayon for RE. Yes. Lalo na sa, so, ito pinag-usapan yung logistics eh. Sa amin kasi PB kami yun, pero mayroon na kami mga area katulad sa Cagayan de Oro, maliit-liitan lang. We are still evolving, bagamat kami nasa cooperative. Hindi lang doon sa technical kami nagkakaroon ng problema, pati na sa organization. Kaya very challenging din. Magandang ito, may mga information kami na nakikita, though not related to the solution of our problems, but it is very comforting na at least on the other side of the aisle, mayroon din nag-involve ng ganitong activities, especially on logistics. Lalo na ngayon nagmura nga ang pyesa probably sa solar, pero I think logistics is getting expensive now. Ayaw kung tama. Tama, sir. So, compensated din yung lowering of cost doon sa the cost of shipping is getting higher. Sir, sa amin hindi naman. Baka sa kausap niya lang po. Depende din po kung, let's say, kunwari solar panel, baka nabanggit lang sa inyo, mahal yung shipping ngayon. Pero baka hindi rin nila sinasabi na yung sila mismo as a seller ay malayo sa inyo. So, isa yan sa considerations ng pagpili po ng supplier. Kung masyadong nagmamahal yung logistics cost ng preferred supplier nyo, baka pwede nyo consider a supplier nearer you. Kasi kung hindi na worth it yung logistics cost ng equipment, parang lugi ka, logistics pa lang, kuha kayo ng mas malapit.
Mhm. or yung makikisabay kayo ng delivery? At least we have a lead. Salamat, Tom. Welcome, sir. Always po. Si Sir Darius, nakataas po ang kamay. Yes, Yes, Victoria, I want Opo. to ask a simple question. Kasi we in the Philippines kasi there are complex terrain, right? But the There are ano, logistics is sir? a challenge. Mga complex terrain. Okay. Okay, complex terrain. So dito sa Pilipinas kasi marami siya, pero there are good wind resources on those areas. Would it be possible na yung logistic is through like yung mga blades, yung Mars is through aerial logistics kasi nakikita ko is by land. But sometimes challenging yung by land, di ba? Would it be possible or is there any project abroad who is utilizing yung mga aerial kind na Wala logistics? masyado, sir. Mostly military. Okay. Opo. But Kasi there is the yung bigat po ng possibility. components, aabutin kayo ng mga 5 helicopter, isang component pa lang. Okay. So, sobrang Thank you. bigat po. Okay. Thank you. So, pag mabundok, ang ginagawa po ng mga civil contractors in coordination sa amin is nagde-design ng roads and then ika-cut and fill nila yung bundok para makarating. Magastos din yun, pero hindi kasing gastos ng sa aeroplano or sa aerial vehicles natin. Aside that, magkakaroon siya ng special permit, I guess, sa CAAP na ganito kalaking component is nagde-deliver from A to B. At ito yung height niya. Okay, next question. What are the common terms dun sa in terms of contract with the suppliers? Ano to? Upfront cost ba to? Pagka mga wind turbine? Or Depende, sir. is there something like staggered payment once na, of course, di ba, minsan sila yung kinukuha nating O&M? Would it be possible na staggered payment yung magiging arrangement dito or it's an upfront cost? So, normally, upfront siya, makakakuha ka lang ng payment terms. Pinakamura is payment before shipment. Let's say you wanna pay 30 days or 45 days later, then you're gonna have to apply for financing. So, kung gusto niyo staggered payment, kailangan niyo siyang ipasok sa framework agreement. And then, even then, kailangan niyo pa rin po mag-apply for financing. Okay, thank you, Victoria. Welcome po. Engineer, Question? sorry, Engineer V, basahin ko muna yung kanina mo sinagot para sa benefit ng iba na hindi nagbabasa ng Sige chat box. So, question kanina ni Sir Gaudencio Bilyote Jr., sabi niya, he asked, how can we control the speed of the wind blade? And it was answered through the chat box by Engineer Victoria. So, ang answer po ng ating speaker ay sorry, hindi ko na pitch and yaw, tama ba? Opo. Pitch and yaw, and then, ano yung ating sorry, hindi ko na makita yung iba. May mga electrical converters na nakakouple sa mga genset. So that's the answer of our speaker to that question. Hindi lang And yun yung sagot, ha? Mhm. Yun lang yung common na sagot. Pero each WTG manufacturer has Okay. parang techniques and strategies electrically and or mechanically to control the speed of the blade. Pero also, ang tanong dyan is at what wind speed siya nagsastall? At what wind speed safe yung operation? Ganyan. Okay. Sige. Question from the chat box. How many, from Sir Cesar Padre, how many years po ang ROI ng wind parks? Yan, sir. Better makakasagot niyan is yung project owner. Pero from industry standards, ang ROI ng wind farms ay somewhat similar sa solar. So and it is heavily influenced by kung ano yung interest rates nyo sa bangko kasi. So, gaganon siya mostly. So, any project, not just in energy and renewable energy, dependent sa makukuha nyong banking terms. So, sa solar, yung maliliit na project, you're looking at mga
12 years. Pero also may mga projects kasi na 3 to 5 years lang. So depende sa type of capitalization and financing na meron kayong na-access. Other questions po for the speaker? Again, pwede sa chat box, pwede rin po tayo mag-unmute. Welcome, sir. Meron pa po bang mga tanong? Mga sir tsaka ma'am? Going once, going twice. Mukhang nasagot mo na ang mga katanungan nila so far sa ating webinar ngayon. So kung wala na po tayong tanong, ipapresent na po natin yung ating Certificate of Appreciation to our speaker. One item lang. Ay, sige po, Sir Dobin, sige po. Although we don't have prospects for business with ma'am, yung contact details. Ay, sir, nandun sa presentation yung email ko. Okay. Opo. So, pag na-share na po ni Sir Jeff, makikita nyo po doon. Okay. Nandun siya para copy-paste na lang. Pero sige, lagay ko dito. Yan yung email ko. Maiksi lang. Okay po. So, as we proceed po, meron po tayong ibang questions pa po? Questions? Baka meron po tayong nami-miss out dito. Questions po? Wala na po? Okay, so I will share again my screen para to show our Certificate of Appreciation. Okay. So, Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Incorporated, Northern Laguna Chapter, IIE Best Chapter Hall of Famer, Certificate of Appreciation is given by IIE Northern Laguna Chapter in recognition to Engineer Victoria D. Locson, REE, for sharing her technical expertise and profound knowledge as resource speaker in this Thursday's Light Webinar edition entitled Project Siting and Logistics, Exploring the Critical Role of Location Selection in Renewable Energy Development, given this 7th of December 2023, signed by yours truly, Anthony Jefferson S. Atienza, REE, Vice President for Technical Affairs of Northern Laguna Chapter, Rodelito V. Manalo, PEE, President and Webinar Proponent, Co-host of Northern Laguna Chapter, and of course, yung ating usual, yung nami-miss na natin, mga kaibigan, no? Kasi busy po, masyadong busy po ngayon, madami pong ginagawa sa national ngayon. Si Ma'am Chi, si Engineer Esperanza A. Collado, National Vice President for External Affairs, and incoming, again, National Vice President for External Affairs. Okay, so thank you, Engineer Victoria, for pagkapaunlak sa amin ulit. Thank you very much. Thank you for having me po. Okay, so sa inyo po, I'll be sharing again, I'll be posting the link for the attendance para makuha niyo din po yung ating possible na e-copy ng presentation. Yan po. So, paki-ano na lang po, paki-accomplish na lang po ng ating Google form by this link. Okay po? Actually, I think this will be the second to the last ng Thursday Delight for this year. It may be the second to the last, it may be the last for this year. So I don't know kung next week, so kung magtuloy pa yung ating sipang webinar, pero abangan po natin yung ating announcement. Pero I think this will be one of the last po na webinar for this year. So it's really lucky to have, again, our suki na si Engineer Victoria for this Thursday Delight webinar.
So, habang pinipirmahan po ng ating mga audience ang ating tinatawag na Google Form, Engineer Victor, baka may akong gustong i-plug or i-announce? Makikibati lang po ako ng happy holidays sa lahat. Huwag natin kakalimutan na ito yung time na makasama natin yung pamilya natin, makapagpahinga. And if may questions po kayo sa logistics, kahit hindi wind o solar, pwede niyo po akong i-email. I'm happy to answer your questions po. Okay. With that, sige po, maghihintay lang po muna ako ng ilang minuto. So I'll be giving everybody, every part of the audience po, ng siguro mga 5 minutes po for them to accomplish the Google Form. Yung po mga natapos na, you may leave na po. Let's see each other again next week po. Sa ating Thursday Delight webinar. Thank you again, Engineer Victoria. So we'll be seeing you again, surely, next year. Salamat po. Tune in tayo. Sige po. Yes. Sige po. Doon po sa mga naka-sign na po, pwede na po tayo mag-log out po. So, mga 4 minutes na lang po. Mag-out na po tayo. Sige. Sige, bye-bye. Bye-bye po sa inyo. Bye. At sa mga iba. Bye-bye. Sir Domi, sige po. Thank you po, thank you. Thank you po, thank you, thank you. Sige po, sige po. Salamat po sa suporta.